Opo, dapat meron po yung diniscuss natin sa palay. Meron po yun, hard copy. Oo. O sabi ko nga, pag nagle-lecture ako, ang karamihan ng audience ko, memorize. Nakatingin lang. Mini-memorize. Pagdating sa kan, Sir, ano na nga yung ganito? Oo. Memorize. Dapat nagsusulat para po marirecall. Okay lang yan. Hindi nyo naman alam na ganito pala yung setup ng kan eh. Oo. Yan. Bukas, nag-iisip ako kanina, ano ang ipauuwi ko sa inyo mamaya, gagawin ninyo, para bukas ng umaga, bit-bit nyo rito. May pagagawa, pag-uwi ninyo. Ngayon, di ba, uuwi kayo. Pag-uwi ninyo, gagawin ninyo, bago kayo matulog, gagawin nyo, para pagdalan nyo rito bukas, bit-bit na ninyo. Kunwari, ano? Ayun. Ha? Yung solid, paano maging liquid? Opo. Hindi. Ang pagagawa ko po sa inyo, ayun, naalala ko na. Ano ba yung samada? Enzyme. Marami kasi yung Pilipino, marami akong kababayan dito sa Aurora, member ng AB Normal Organization. Pagtain na nga lang, hindi pa normal. Ganito kasi, kakain ka. 30 minutes to 1 hour, dudumi ka. Dapat po ganun. O tapos, nakakaramdam na nga ako eh. 30 minutes to 1 hour, dudumi ka. Almusal, tanghalian na po. Ibig sabihin ko po, dapat regular na 3 beses maghapon kang dumumi. Hindi yung iba nga eh. Yung ibang kakilala ko, every other day. Aba yung isa, once a week. Opo, merong ganun once a week ang kanyang pagdumi. Tapos, 3 oras siya doon bago lumabas. Hindi niya malaman kung paano mo po. Kasi yun yung nagiging problema natin. Ngayon, tuturuan ko kayo, gamit yung produkto ng Victory Global, gagawa kayo ng organic enzymes. Hindi ka nabibili ng Yakult. Opo. Bibili ng Yakult. Yan. Gagawin nyo. Yan. Anong gagawin mo? Okay. O gagawin mo doon sa bahay ninyo. Isulat nyo lang. Bukas, dadalhin nyo rito. Okay. Kailangan mo ng prutas. Hinog na prutas. Matamis na hinog na prutas. Dapat matamis yung prutas. Saging. Basta matamis. Guyabano. Matamis na maasim. Pwede yun. Ano pa? Yung miracle fruit. Pwede. Kakain ka ng maasim, pag kumain ka ng miracle fruit, hindi na maasim, matamis na. Magic fruit po yun. Ano tawag doon? Magic fruit. Magic fruit ba yun? Miracle fruit, sir, yung malaki yun. Miracle fruit. Okay. Guyabano rin yun eh. Miracle fruit. Matamis ba yun? Yung pwede yun. May tamis din. Matamis. Dragon fruit. Basta matamis na prutas. Yan. Ang malaki. Okay. Saging. Papaya. Ang gagawin mo, okay, kung gaano kadami, kung ilang kilo o ilang kilo yung
Yung prutas, ganon din kadami yung asukal. Kung kalahating kilo lang ginawa mo, di kalahating kilo lang yung asukal. Brown sugar. Brown sugar. May patalastas ako. Dadagdagan mo po ng talbos. Talbos. Talbos ng kamote. Talbos ng kangkong. Talbos ng alubati. Ano bang talbos? May talbos na alambre. Alambre. Ang mga talbos. Basta kinakain sa rin tapos. Oo. Yes, talbos ng sayote. Talbos ng sayo, kuya. Sayote, sabi. Ayun lang magkasasamahin niya. Okay. Then, ilagay sa malinis na lalagyan, takpan ng tela o ng Manila paper o ng bond paper, yung sa container. Itali. May nakalimutan ako. Pagbalik nyo na lang, manghihingi tayo kay chairman. Yung gano'n na muna, dadalhin nyo rito bukas. Bukas, dadalhin nyo rito. Tapos, iiwan muna natin. Pagdating ng pangatlong araw, iuuwi na ninyo. Kanya-kanya. After 5 days to 7 days, pag-uwi ninyo, katasin mo na, ilagay mo sa malinis na lalagyan. Yan. 1 kutsara, 1 litrong gatas or soya milk. Yung sa taho. Yan. At pressure mo, yan. Meron ka ng 1 litro. Kung soya milk, 1 litro. 1 litrong Yakult. Personalized. Ayos Paalala lang po ha, para lang mag-regular yung pagdumi ninyo. Okay, kamatya. Opo. Pinalalagyan ko po nito dapat. Maghihingi ako. Yan. O bumili kayo, yan. Gagamitin to. Madali lang siya. Yun yung enzymes. Okay. Yung gagawin nyo mamaya pag uwi nyo. Pwedeng puro saging lang. Tapos may talbos. Okay na. Okay. Ngayon, pechay, mustasa. Kadalasan, itinatanim ito. Ang pagtatanim nito, kadalasan, ay pag nag-ani, binubunot. Sa Maynila, sa Quezon City, nagtanim ako ng maraming, nung pandemya, ng pechay sa container. Halos tuwing ika-4 na araw, may binebenta ako. Sabi nung kapitbahay ko, boss, nagbebenta ka every 4 days. Sabi niya, yung mga tanim mo, hindi naman nababago eh. Yung pa rin yung tanim mo eh. Paano ka nakakapagbenta? Kasi kikita niya, pechay tsaka mustasa. Ang alam niya, pag pechay, mustasa, bubunutin yun yung ibebenta mo. Hindi. Anong ginagawa ko? Guguntingin ko lang yung malaking dahon. Pag babae bibili, kikiluhin. Pag lalaki, titimbangin ko. Bebentahan ko. Yan. Malaking dahon lang ang kukunin. Paano yung sistema? Pag nagpunla ka o nagtanim ka, pagpupunla ko 7 days. 7 araw.
Pag 7 days na, may true leaves na yung dahon, yung tanim. Ililipat tanim ko na siya bawat paso. Okay, may paso, may container. Bawat container, okay, ang fertilization ko 3 days, 6 days, 9 days, 12 days. Pagdating ng 15 days, harvest. Ang bilis. Bakit? Yung fertilization mo po, yung paggawa ko sa lupa, microbial inoculant. Dito. Full harvest microbial inoculant ang gamit ko rito. Yung pagpapatubo ng punla. Pero pag nailipat tanim ko na siya, transplant, nailipat tanim ko na, 3 days, pulyar. 6 days, pulyar. Paano dami? Paano dami? Di ba may sprayer, yung mano-mano mong sprayer? Yung 5 litro laman, kulay ores. 5 litro laman nun eh. O, isang kutsarita lang yun na yung plastic na kutsarita. Isang ganun lang, tatakalin ko dito. Lagay ko dito, punuin ko ng tubig. O, bomba. 3 days, 6 days, 9 days. Pagdating ng 15 days, harvest ako. Kukunin ko lang yung malalaki. Weigh, tali, benta. Another 4 days, weigh, tali, benta. Another 4 days. Hanggang hindi namumulaklak, hindi ako titigil. Opo. Mamumulaklak. Pag namulaklak, may buto. Meron na akong pantanim na marami. Yan. Ganun po yung ginagawa ko. Pagpechay. At mustasa. At lechugas. O pag lechugas o lettuce, pakiusap lang. Huwag mong, hindi ako nagtatanim sa labas. Kasi pag umulan, walang natitira sa akin. Kahit ugat. Tunaw. O, kasi galit sila sa ulan. O, kaya nasa loob lang. Ngayon, tuturuan ko pa kayo ng isang sistema. Pagtatanim ng tinatawag na patatas. Ang hahanapin ninyong binhi ng patatas, yung maraming tagihawat. Yung maraming tagihawat, yung butas-butas ang mukha. Yung tagihawat, yung butas-butas ang mukha ng patatas. Yung maraming dimple, yun ang bilhin ninyo. Yun yung hanapin mo. Pag pinatubo mo po kasi yun, lahat ng butas niya, tutubuan nyo ng ugat. Doon magsisimula ang tinatawag na pangtanim, pangpunla. Ngayon, ganito ang gagawin. Maghahanda ka ng 2 set ng timba. 2 set. Yung unang set, Team A. At saka Team B. Okay. Ganito po. Yung isa, okay, walang solid siya. Yung isa. Yung pangalawa, okay, susukatin mo siya. Di ba 360 degrees ang bilog? Dito tayo. Dito. Kunwari, bilog yan. Basta bilog yan. Okay. 360 degrees. So, pagpalagay na natin. Kunwari, 120, 120, 120, 360. So, dito ako magsusukat. Isang pulgada, isang pulgada. Isang pulgada, isang pulgada. Isang pulgada, isang pulgada. Dito, yung portion na ito, yan. Kung ito yun, ito. Pare, yan. 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 Okay. Yung portion na ito, okay,
Yan ngayon yung may window. O siyempre, yung dito, meron niyang window. Yung nandun, meron din siyang window. So, halos tatlo yung pinto. Tatlong pinto yung isang. Okay. May pinto. Okay. Ito, nasa loob nitong walang takip. O gagawin mo muna, lalagyan mo muna siya ng lupa, soil mix. Yung meron ng ugat o tumubo na parte ng patatas, hihiwain mo yon. Yung may tubo, yun yung itatanim mo. So kung dito, itatanim mo yun siya dito. Nakatanim siya ngayon dito. Yan yung may puno. Yan. Nandyan siya. So, may lupa na yan. Habang tumataas at tumataas yung halaman, dadagdagan mo ng soil mix. Habang tumataas yung halaman, dagdag ka lang ng dagdag ng soil mix. Pagdating ng 60 days, pagkatapos mong maipunla, 60 days, after na mailipat tanim mo na yung patatas, magsisimula ka ng mag-ani. Pero, kung itinanim mo siya sa field, maghintay ka ng 90 days bago ka mag-ani. Pag sa field, 90 days. Pag sa container, 2 buwan lang. Magsisimula ka ng mag-ani. Paano po yun? Para ma-appreciate. Ayan siya. Tatlo. So yung isa may bintana, yung isa wala. Bakit? Kasi sabi ko nga kanina, dahan-dahan siya. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Habang nagtatanim ka, dahan-dahan. Habang lumalaki siya, dumadami yung laman niya. Nagkakalaman. Illustration lang ito. Pagsimula sa maliit hanggang parami. Okay. Sir. Ngayon, pagdating ng 60 days, ay. Ano, sir? Sir. Ayun, lumalabas ko sa ano, sir. Opo, kasi ipabalik mo yun sa loob eh. Ayan. Yes, sir, yung nasa, ay, nilabas nyo na doon sa isa. Opo, nilabas ko na to sa isa para makita yung laman. Ang kagandahan po nito, yan. Pag nag-ani ka, iiwan mo yung maliliit. Kasi siyempre, para malalaki yung aanihin mo. Opo. Yan. Yan. So nakasuklog muna siya habang
ang pinatataas mo, tinatambakan mo siya ng tinatambakan, nakapasok siya dito sa walang butas. Ito, ipapasok mo dito. Ito, ipapasok mo dito. Okay. Ganon yung ginagawa. Sir, pero Yes, sir. Nasa open area siya o pwede sa half-shaded area lang? Half-shaded area, maganda po siya. Kasi ganito yun. Nagkakaroon ng solanin. Huwag kang bibili ng patatas pag ang kulay ng patatas kulay green. Yung balat. Ang tawag po natin doon, papatayin kanila. Lason po yun. Solanin ang tawag po doon sa lason. Lason po yun. Pag kulay berde, ibig sabihin, yung laman nasikatan ng araw. Sabihin sir, may cyanide na siya. Lason po yun. As in lason. Mamamatay ang taong kakain ng. Alam niyo ng mga tindera. Sir, nangyayari sa radish yun eh. Kung tumataas yung radish na hindi natabunan, nagkulay green din. Aba, nalalason. So, ganun yung sistema. Nagkakaroon ng solanin. Yan. Poison po yun. So, ganun yung ginagawa. So, 60 days. Ani ka na. Yan. Ngayon, kung meron kang bukid na malawak, adi doon ka magtanim. Pero gradual lang. Pagtatambak. Mas maganda na sir yung ganyan kasi pag masama ang panahon, safe yan eh. Opo, safe. May pagyo eh, di safe yan. Opo. Nasa loob lang siya ng bahay, shaded area. Mas maganda siya. Ganon din po ang pagtatanim sa luya. Ngayon sa luya, bibigyan ko lang po kayo ng idea. Ang recommendation po ng Department of Agriculture, kada ektarya ng taniman ng luya ay 2,000 kilos ang kakailanganin mong binhi sa isang ektarya. 2 tonelada ng luyang binhi ang kailangan mo para makapagtanim ka sa isang ektarya. That is 2,000 kilos. Pag Department of Agriculture ang tatanungin mo. Pero pag ang tatanungin mo, Victory Global, ang kailangan ko lang na magtanim 500 kilograms sa isang ektarya. Tama, sir? 3 to 5 grams ang hiwa, ipupunla muna. Opo, 3 to 5 grams lang. Hihiwain mo siya ng 3 to 5 grams. Maliliit. Tapos ipupunla. Soil mix pa din yung pagtataniman. Nasa seed tray. 1 buwan ang edad nung punla. Saka mo siya ililipat tanim. 1 sako, tawag doon. 1 sako, bawat puno. Or kung itatanim mo siya sa plat, 1 puno, bawat 1 seedling. O isang puno. Distansya mo. Ang kagandahan po nito, ganito. Okay. Nailipat tanim mo na. Okay. Whether inilipat tanim mo siya sa field or inilipat tanim mo siya sa polyethylene bag. Okay. Pag nilipat tanim mo siya sa field or polyethylene bag, tatandaan ninyo kung ano yung unang suhi. Yung unang tubo, tinatalian ko yun. Nilalagyan ko yun ng tape, masking tape. Bakit? Pagdating po ng 2 buwan, pagkatapos ilipat tanim, ginugunting ko yun. Pinuputol ko yun. Bakit kailangan putulin yun? Para manganak uli yung luya. Ang problema ng magsasaka, pag hindi pinutol yun, pahirapan siyang makaani ng 1 kilo sa 1 puno. Kaya po nating umani ng 8 kilo hanggang 15 kilo sa 1 puno ng luya. May sistema nga po. Ayan. Yung detalye, okay, yung detalye at saka yung application protocol, ipapanood ko sa inyo bukas. Manunood kayo. Ayan, para magkaroon kayo ng idea. Ano ba yung sinasabi niyang luya? Kayang umani ng 5 kilo hanggang 15 kilo, 1 puno? Pwede ba yun?
Pwede. Mayroon pong kasamang teknolohiya. Yan. So, ang kadalasan pong problema, sabi ko nga, doon sa Pampanga, sa Candaba, Pampanga, 1 taon nakalubog sila sa tubig. Yung mga magsasaka, anong pa? So, may mga nakilala ko dun sa hindi na sila magsasaka. Hindi na sila magsasaka. Magsasako na. Bakit? Kasi nga, walang pagkakakitaan dun sa bayan nila. Nakalubog sa tubig. Dahil walang pagkakakitaan, napupunta dun sa masamang diskarte. So, nag-devise ako, nag-research ako ng teknolohiya na pwedeng makatulong sa kanila. At isa yun na makatulong sa kanila. So, doon sa Masantol, Pampanga, nagturo ako doon kung paano yung sistema. Yan. Sa Masantol naman, maganda ang racket nila ron. Maganda po sa Masantol ang racket. Alam mo yung kanilang industry? Ataol. Kahit sa Kalumingon, mayroong gumagawa ng ataol. Yan, bumaha. Bumaha. Kahit sa kalsada, kita mo, nakalutang yung ataol. Di malaman kung aabante ka o atras ka. Sir, hiring po sila ngayon doon. Ha? Hiring. Oo. Agent ng ataol. Agent ng ataol. Mahirap. Mapasok ang pasampas ng ataol. Delivery daw cellphone, maliit. Biotech. So, tinuturuan ko po sila ng teknolohiya para makaani ng maganda, makapagtanim. Isa yun sa possible na matutunan ninyo. Kasama doon sa pag-uusapan natin bukas at saka sa isa, peste. Anong gagawin mo pag may peste? Anong gagawin mo pag may sakit ang halaman? May sakit ang hayop. Anong gagawin mo? O may halak yung manok. Yung manok, makita mo may halak, mamaya-maya maninigas, mahuhulog na. O maninigas na. Wala na. Oh. Wala na. Buti kung member ng Sunog Bagay yung makakakita. Pag nakakita, pulutan pa nila yun. Yeah. So, ibig ko po sabihin, meron tayong teknolohiya, merong solusyon sa problema sa pagsasaka. At marami akong kaibigan, yung taga Mindoro, sir, sa hindi Gloria meron isang hindi Bansod. Bago dumating ng Gloria. Pinamalayan, sir. Pinamalayan. Hindi, meron pa isa. Socorro. Ha? Socorro. Victoria. Lauhan. Parang Gloria na nga yata. Sa Gloria. Sarmiento ang apelyido. Ang kanyang lupa ay 3,500 square meter. Meron siyang palaisdaan, meron siyang palayan, meron siyang manukan, meron siyang babuyan, meron siyang diversified integrated farming. Siya po ay binubuwisan ng munisipyo ng Gloria Oriental yun Oriental Mindoro. Binubuwisan po yung kanyang 3 milyon taon-taon. Yun yung kinikita niya. Take home pay niya, 3 million. Baka learning site, sir. Opo, learning site yun. Tres Marias. Opo. Ayan. Kaibigan ko yun, si John Sarmiento.